Good morning! Hello sa lahat ng mga fur parents na manonood ng video na to. This is Dr. again of Zootopia Animal Clinic. For this video, I want to share to you all paano nga ba natin malalaman kung buntis ang ating mga alagang dogs. There's a lot of ways para malaman natin kung buntis nga ba ang ating mga aso. Ang pagbubuntis ng mga aso ay nagtatagal ng 60 plus or minus 5 days. So pwede silang mapaaga at pwedeng matagalan. And gumawa na tayo ng recent video about sa instruction, what to do kung sila ba ay nanganganak na. But this video is all about identifying or knowing kung buntis nga ba ang ating mga dogs. Ang pinaka-earliest na paraan para malaman natin kung buntis ba ang aso is pregnancy test kit. So the pregnancy test kit is available in Zootopia Animal Clinic. Ang tinitingnan nating hormones doon sa test kit na yan is relaxin that is being produced sa placenta ng buntis na dogs. So therefore, kapag nag-2 lines doon sa PT, tulad sa tao, di ba may ang PT ng tao ay 2 lines yung positive. Ganon din doon sa PT ng dogs. Nagto-2 lines to pag positive. If ever nag-2 lines yung test, ibig sabihin may relaxin. Kung may relaxin, may placenta. Kung may placenta, buntis ang inyong aso. Kailan nga ba natin ginagawa ang pregnancy test kit sa dog? As early as 20 to 30 days since nung last stud nila. Doon tayo pwede nang mag-test kit. So 20 days after being stud ng aso, dalhin nyo sa clinic, pwede nating malaman kung sila ba ay buntis or hindi. Isa pang pamamaraan na pwede nating malaman kung ang dog ba natin ay buntis as early as 40 days is through ultrasound. So sa ultrasound, makikita natin kung meron ba tayo madedetect ng heartbeat ng puppies. If makakita tayo ng heartbeat doon, mache-check din natin kung healthy ba ang mga puppies natin. But there's a limitation. Hindi natin kayang malaman kung ilan ang puppies. Dito papasok ang pangatlong pamamaraan para malaman kung buntis ba ang ating dog. Through X-ray. So malalaman natin kung ilan ba ang puppies sa loob ng inyong dam through X-ray. Kailan nga ba tayo mag-X-ray? We can start or we can proceed to X-ray at 45 to 50 days from the first or last stud. So, kung ang tansya natin is nasa 45 days na ang inyong dog, pwede na silang ipa-X-ray. But then of course, you have to request for a veterinarian. For example, kung walang X-ray yung clinic just like us, we make a recommendation sa clinic na meron. And you have to proceed to us first before going to the clinic because pasyente natin yon. At i-refer namin kayo dun sa clinic na may X-ray. And then you have to come back to us so that we can read yung X-ray. So that's how we find out kung ilan ba ang puppies na nasa loob ng inyong dogs. So tandaan natin, at 45 to 50 days na pagbubuntis, pwede nang malaman kung ilan ang puppies ng dog. So kung magtatanong kayo, bakit pa sa 45 and 50 days? Kasi ang X-ray ay harmful sa mga puppies kung mas maaga natin gagawin. So by the time na maging 45 to 50 days old na yung mga puppies sa loob ng inyong dam, buo na ang kanilang mga bones or okay na ang kanilang skeletal system. Therefore, mas makikita na sa X-ray kung ilan yung kanilang puppies. Yun ang dahilan kung bakit at 45 to 50 days pa nag-X-ray. And ang pinaka-conventional way to know if buntis ba ang inyong dog is hintayin. So, ang paglaki ng kanilang tiyan, usually nangyayari yan at 1.5 month na pagbubuntis. Minsan hindi nyo malalaman kung buntis ba ang inyong animal as early as 1 month kasi hindi pa ganun kalaki yung tiyan nila. Pwedeng mapagkamalan lang natin na busog sila or tumataba ba. Pero at the stage of 1.5 month ng pregnancy, makikita nyo na lumalaki yung kanilang tits or yung kanilang mga dibdib. And yung tiyan nila sobrang laki na. Depende sa number pa rin ng, ng puppy sa loob.
Pero yun ang conventional way. So hihintayin nyo talaga. Maghihintay na lang kayo. But if you are really excited to know if your dog is pregnant, you can do ang pinakamaaga, ulitin natin, is the pregnancy test kit at 20 days, ultrasound at 40 days, x-ray at 45 to 50 days. So yan tatlong yan ang mga ways para malaman natin kung buntis ba ang inyong dog. So bakit mahalaga nga bang i-x-ray? So dun sa tatlong test, pinakamahalagang gawin is i-x-ray. Para malaman natin yung number or yung liter size or kung gaano kadami yung tuta na nasa loob ng inyong dam, mahalaga ito once nanganganak na ang inyong aso. If ever mag-normal delivery ang inyong dog, mahalagang alam natin ang ini-expect ng mga tuta. Because sometimes, kapag nagkaroon ng uterine inertia or dystocia o pagkahirap sa panganganak at hindi natin alam kung ilan ang puppies na nasa loob niya, if ever may ilabas na siyang isa or dalawa, and matagalan yung susunod na puppy, and then hindi natin alam kung ilan yung nasa loob, diba? So it's really a struggle. But in comparison naman, if ever we know already how many ang ini-expect nating puppy, if ever mag-normal delivery siya, for example, 5 puppies ang ini-expect natin. If ever dalawa ang nilabas na niya, we are still expecting 3 puppies more, diba? And if ever tumagal ng isang oras mahigit ang paglabas ng kasunod na puppy, pwede tayong maghintay ng kaunti, pero pag tumagal to ng ilang oras pa, it's risky. It means only one thing, nagkakaroon na to ng dystocia or hirap ng paglabas ng puppy. So very beneficial ang pag-alam kung gaano kadami ang puppy na meron ang inyong dog. Para pag nag-normal delivery siya, alam din natin kung ano na yung sitwasyon at kung meron pang paklaman sa dog. So I hope meron kayo natutunan with this video, and I hope nabigyan ko kayo ng idea as to how to know kung buntis ba or hindi, and para malaman natin kung ilan din ang laman na puppy ng inyong dog kung sakaling sila ay buntis nga. Salamat po sa panonood. Please continue to subscribe to this channel and ring the bell for notification. And gusto ko lang din pong i-introduce sa inyo ang aking Facebook page. I have a Facebook page. Ang pangalan po is Doc Jello. You can message me there kung meron kayong suggestions. But still, my Facebook or YouTube page is not intended to replace yung normal consultation ng isang doktor, because as you know, mahirap tayong mag-check up or mag-consult sa isang doktor o doctor-patient nang hindi nakikita ang isa't isa. So to know better yung diagnosis and treatment sa inyong mga patient, mas mahalaga na madala nyo personal sa clinic at matingnan natin ito ng personal. So hindi po tayo nag-entertain ng through Facebook or through call or through messenger na consultation. Maaaring magkamali tayo ng diagnosis pag ganyan ang ginawa natin. Maaaring magkamali tayo ng recommended na treatment. Masisisi nyo pa kami pagka nangyari yun. So for proper diagnosis and treatment protocols, we really have to consult a doctor personally. So those pages are intended, pwede kayo mag-message sa akin doon para mag-suggest kayo kung meron kayong gustong topic na i-discuss natin sa mga susunod kong videos, or kung meron kayong comments whatsoever doon sa mga video natin, you can message me there. You can leave a comment here in this video. And thank you for watching this video. Sa lahat ng mga kapanood, naway ay matulungan ko kayo and continue to support this channel. I'll try to make as many videos as I can. Help me. Comment down below yung mga contents or whatsoever na topics that you want to know, and I'll try to make a video about it. Again, salamat po sa panonood. This is Doc Jello. See you on my next video. God bless!